Sa maraming lipunan, may isang tahimik ngunit malalim na paniniwala na unti-unting humuhubog sa paraan ng pamumuhay ng mga tao. Isang paniniwalang bihirang questionin, dahil tila ito ang pundasyon ng pagiging maayos na mamamayan. Na kung ang isang tao ay masipag, kung kaya niyang magtiis, kung handa siyang magsakripisyo ng oras at lakas, darating din ang araw na gagaan ang kanyang buhay. Hindi agad, hindi biglaan, ngunit sa kalaunan, at para sa marami, sapat na ang pangakong yun. Ang paniniwalang ito ay hindi kailangang ipaalala araw-araw. Hindi ito ipinapaskil sa dingding o inuukit sa batas. Ito ay natutunan sa katahimikan, sa mga paulit-ulit na ritual ng araw-araw na buhay, sa paggising ng maaga kahit kulang sa tulog, sa pagpasok sa trabaho kahit pagod na ang katawan, sa pagtanggap ng mas maraming gawain bilang patunay ng pagiging responsable. Unti-unti, nagiging reflex ang lahat ng ito. Isang automatikong galaw, na hindi na nangangailangan ng pag-iisip kung bakit. Sa ganitong konteksto, ang paggalaw ay nagiging mahalaga. Ang pagiging abala ay nagiging sukatan ng halaga. Kapag puno ang schedule, parang may saysay ang araw. Kapag pagod ang katawan, parang may napuntahan ang lakas. At ang pahinga ay hindi na karapatan, kundi gantimpalang kailangang paghirapan. Sa ganitong paraan, ang pagod ay tinatanggap hindi bilang babala, kundi bilang normal na bahagi ng pagiging matatag. Boses na ginawa ng VB Tuldok VN. Ngunit may mga sandali na kahit ang lahat ay gumagalaw. Parang walang malinaw na direksyon. May mga panahong ang buong lipunan ay tila abala. Puno ng aktibidad, puno ng pagsisikap. Ngunit kapag tiningnan mula sa malayo, walang makitang malinaw na pag-usad. Walang malinaw na pag-angat. Walang malinaw na pagbabago sa kalidad ng buhay. Ang galaw ay naroon. Ngunit ang distansyang nalalakbay ay halos hindi masukat. Sa mga sistemang ganito, mas marami ang nagtatrabaho kaysa dati. Mas mahaba ang oras, mas malaki ang sakripisyo, ngunit ang kapalit ay hindi pagbuti, kundi pagpapanatili lamang ng kasalukuyang kalagayan. Hindi ito lantad na kahirapan. Hindi rin ito kaginhawahan. Isa itong kalagayang nasa gitna, kung saan ang buhay ay hindi bumabagsak, ngunit hindi rin umaangat. Isang estado ng patuloy na paghawak sa linya, na para bang sapat na ang manatiling nakatayo. Dito nagsisimulang maging kakaiba ang kahulugan ng katatagan. Ang pagiging stable ay hindi na hakbang patungo sa mas mabuting kinabukasan, kundi nagiging huling destinasyon. Ang layunin ay hindi na ang umangat, kundi ang huwag bumaba. Ang tanong ay hindi na kung paano magiging mas maayos ang buhay, kundi kung paano ito mapapanatiling hindi mas masahol. Sa ganitong pananaw, ang ambisyon ay unti-unting napapalitan ng pag-iingat. Ang mas nakakabagabag ay hindi ang pagkakaroon ng ganitong sistema, kundi ang katotohanan ito ay hindi mukhang sira. Sa kabaligtaran, ito ay tila gumagana. Ang mga bahagi nito ay maayos na umiikot. Ang mga tao ay natutong umangkop. Ang mga pamilya ay nag-a-adjust ng inaasahan. Ang mga susunod na henerasyon ay natutong mamuhay ayon sa hulma na iniwan ng mga nauna. Hindi dahil pinilit sila, kundi dahil iyon ang naging normal. Walang malalaking krisis na gumigising sa lahat. Walang biglaang pagbagsak na nagiging sanhi ng takot. Sa halip, may isang mabagal at tahimik na pag-ubos. Isang proseso na halos hindi napapansin. Dahil bawat individual ay gumagawa lamang ng mga desisyong mukhang makatwiran sa sandaling iyon. Ngunit kapag pinagsama-sama ang mga desisyong ito, unti-unting lumilitaw ang isang mas makitid na hinaharap, na puno ng paggalaw ngunit kulang sa direksyon. Sa ganitong kalagayan, ang tanong ay hindi kung bakit masipag ang mga tao. Ang mas mahalagang tanong ay kung ano ang nangyayari kapag ang isang sistema ay natutong pahalagahan ang pagsisikap at pagtitiis. Ngunit hindi na marunong magbukas ng espasyo para sa tunay na pag-usad. Sa kontekstong yun, unti-unting lumilitaw ang Pilipinas. Hindi bilang isang abstraktong ideya, kundi bilang isang lipunang matagal nang umaasa sa pangako ng pagsusumikap at pagtitiis. Sa loob ng maraming dekada, ang sistemang umiral dito ay nag-alok ng isang malinaw at makatwirang pangako, na ang sipag ay may gantimpala, na ang sakripisyo ay may katumbas na dignidad, at na ang pagtitiyaga ay haantong sa mas matatag na buhay. Hindi ito ipinahayag bilang pangarap na engrandi, kundi bilang isang praktikal na landas para sa karaniwang mamamayan.
Platform ng text-to-speech mula sa VB Tuldok VN. Ang pangakong ito ay hindi kailanman ipininta bilang mabilis o madali. Sa halip, ito ay inilatag bilang isang proseso. Mag-aral kung kaya, magtrabaho kung kailangan, tanggapin ang anumang oportunidad na makakatulong sa pamilya. Kung hindi sapat ang lokal na trabaho, may mundo sa labas na handang tumanggap ng lakas at kakayahan. Sa ganitong pananaw, ang pag-alis ay hindi kabiguan, kundi diskarte, hindi pagtakas, kundi pagpapalawak ng posibilidad. Para sa maraming Pilipino, ang sistemang ito ay nag-alok ng isang uri ng katiyakan. Hindi katiyakan ng pagyaman, kundi katiyakan ng pag-iral. Ang ideya na basta't may isang miyembro ng pamilya na handang magsakripisyo, may darating na kita na makakatulong sa lahat. Ang dignidad ay hindi lamang nakatali sa kung saan ka nagtatrabaho, kundi sa katotohanang ikaw ay may ambag. Ang halaga ng tao ay sinusukat sa kanyang kakayahang tumulong, hindi lamang sa sarili, kundi sa mas malawak na bilog ng pamilya. Sa ganitong sistema, ang paggawa sa ibang bansa ay hindi lamang ekonomikong hakbang. Ito ay naging panlipunang kasunduan. Isang tahimik na pag-unawa na ang paghihiwalay ay pansamantala, na ang pagod ay may saysay, at na ang kita ay magiging tulay patungo sa mas maayos na kinabukasan. Ang mga pad-alang pera ay hindi lamang salapi, ito ay simbolo ng pag-asa, ng koneksyon, at ng patunay na gumagana ang landas na pinili. Ang pangakong ito ay sinuportahan ng mga kwento ng tagumpay, mga pamilyang nakapagpatayo ng bahay, mga anak na nakapag-aral dahil sa sakripisyo ng magulang, mga komunidad na unti-unting gama ng buhay dahil sa tuloy-tuloy na daloy ng tulong mula sa labas. Sa mga kwentong ito, ang sistema ay mukhang makatarungan. Hindi perpekto, ngunit gumagana, hindi mabilis, ngunit maaasahan. Mahalagang maunawaan na ang pangakong ito ay hindi likhang isip. Sa loob ng mahabang panahon, ito ay naghatid ng tunay na ginhawa. Ang kakayahang magpadala ng pera mula sa ibang bansa ay nagbigay ng panandaliang proteksyon laban sa kawalang katiyakan ng lokal na ekonomiya. Ito ay nagsilbing buffer, isang paraan upang maiwasan ang agarang pagkalugmok, at isang mekanismo upang mapanatili ang kaayusan sa loob ng maraming sambahayan. Sa antas ng lipunan, ang sistemang ito ay nagbigay rin ng impresyon ng katatagan, habang ang ibang bansa ay dumaraan sa biglaang krisis. Ang Pilipinas ay tila may sariling paraan ng pag-absorb ng mga shock. Ang daloy ng kita mula sa labas ay nagiging pampalubag loob. Isang paalala na may umiiral na safety net, kahit ito ay hindi opisyal na idinisenyo bilang ganoon. Pinakamagandang text-to-speech solution ng Vietnam mula sa VB Tuldok VN. Sa ganitong liwanag, ang pangako ay mukhang makatwiran. Ito ay nakabatay sa mga halagang malalim na nakaugat sa kultura, pamilya, sakripisyo, at pagtitiis. Hindi nito hinihingi ang radikal na pagbabago. Hindi nito sinisira ang umiiral na kaayusan. Sa halip, ito ay umaangkop sa kung ano ang mayroon na, at ginagamit ito bilang pundasyon ng pag-asa. Ngunit tulad ng maraming sistemang nakabatay sa pangako, ang tunay na epekto nito ay hindi agad nakikita. Sa simula, sapat na ang resulta upang mapanatili ang tiwala. Ang tanong ay hindi kung bakit naniwala ang mga tao, kundi kung bakit hindi sila maniniwala. Sa harap ng konkretong benepisyo, ang pangako ay nagiging hindi lamang lohikal, kundi halos hindi mapag-aalinlanganan. Sa puntong ito, ang Pilipinas ay hindi isang bansa na nabigo sa pangako ng pagsusumikap. Sa halip, ito ay isang lipunang matagal nang kumikilos ayon sa isang sistemang minsang nagbigay ng katatagan at dignidad. Ang mas mahalagang tanong ay kung ano ang nangyayari kapag ang isang pangakong idinisenyo para sa isang panahon ay patuloy na sinusunod sa ibang konteksto. Kung saan ang mga kondisyon ay unti-unti nang nagbabago. Sa paglipas ng panahon, may mga puwersang unti-unting lumitaw sa ilalim ng pangakong yun. Hindi bilang tahasang pagbabago, kundi bilang mga banayad na gantimpala na humuhubog sa kilos ng mga tao. Hindi ito malinaw na ipinapaliwanag, at bihirang banggitin ng direkta, ngunit sapat ang impluwensya nito upang gabayan ang mga desisyon ng milyon-milyon. Sa sistemang ito, ang gantimpala ay hindi laging nakatali sa pag-unlad, kundi sa kakayahang magpatuloy ng walang pag-aalangan. Unti-unting natutunan ng mga tao kung ano ang tunay na pinahahalagahan. Ang sistema ay hindi lantad na nagsasabi kung ano ang dapat piliin.
Ngunit malinaw kung alin ang mas ligtas. Ang mga landas na may kaunting panganib ay mas madaling lakaran. Ang mga desisyong hindi gumugulo sa umiiral na kaayusan ay mas madalas nagbubunga ng agarang ginhawa. Sa ganitong paraan, ang pag-iwas sa kawalan ng katiyakan ay nagiging mas mahalaga kaysa sa paghahanap ng mas mataas na posibilidad. Ang paggawa sa ibang bansa, halimbawa, ay patuloy na nagbibigay ng konkretong gantimpala. May kita, may padala, may agarang epekto sa buhay ng pamilya. Hindi nito hinihingi ang paghihintay ng maraming taon bago makita ang resulta. Sa harap ng limitadong oportunidad sa loob ng bansa, ang ganitong uri ng kasiguruhan ay nagiging lohikal na pagpili. Hindi dahil ito ang pinakamainam sa pangmatagalan, kundi dahil ito ang pinaka-predictable sa kasalukuyan. Nilikhang audio content ng VB Tuldok VN. Sa parehong paraan, ang mga lokal na istruktura ay unti-unting umaangkop sa presensya ng ganitong gantimpala. Ang mga industriya ay nasasanay sa daloy ng pera mula sa labas. Ang mga komunidad ay nag-a-adjust ng pamumuhay batay sa inaasahang padala. Ang mga institusyon ay hindi kinakailangang magbago, dahil ang presyon na magbago ay nababawasan. Ang mga kakulangan ay natatakpan, hindi nilulutas, at sa paglipas ng panahon, ito ay nagiging normal. Mahalagang tandaan na ang mga taong gumagawa ng mga pagpiling ito ay hindi umaakto ng irrational. Sa kabaligtaran, sila ay tumutugon sa malinaw na senyales ng sistema. Kapag ang agarang sakripisyo ay may agarang gantimpala, at ang pangmatagalang pagbabago ay may kasamang panganib at kawalan ng katiyakan. Ang pagpili ay halos automatiko. Ang logika ng individual ay umaayon sa logika ng estruktura. Sa ganitong konteksto, ang pag-angkop ay nagiging pangunahing kasanayan. Ang kakayahang mag-adjust, magtiis, at magpatuloy ay hindi lamang pinahahalagahan, kundi aktibong ginagantimpalaan. Ang mga sistemang umaasa sa ganitong uri ng pag-uugali ay unti-unting hinuhubog ang uri ng tagumpay na posible. Ang tagumpay ay hindi na nasusukat sa pagbabago ng kalagayan, kundi sa kakayahang manatiling gumagana sa loob ng umiiral na balangkas. Habang lumalalim ang ganitong dinamika, ang mga alternatibong landas ay nagiging mas mahirap isipin. Hindi dahil sila ay ipinagbabawal, kundi dahil sila ay hindi sinusuportahan ng parehong uri ng gantimpala. Ang mga pagpiling nangangailangan ng mahabang paghihintay, kolektibong pagkilos, o istruktural na pagbabago ay tila mas delikado. Sa harap ng pang-araw-araw na pangangailangan, ang ganitong panganib ay madaling ipagpaliban. Sa ganitong paraan, ang sistema ay hindi kailangang pilitin ang sinuman. Sapat na ang pagdisenyo ng mga insentibong nagpapabor sa pagpapatuloy. Ang resulta ay isang lipunang mahusay mag-adjust, ngunit hirap magbago, isang lipunang sanay sa pagsusumikap, ngunit unti-unting nawawala ng espasyo para sa paglikha ng ibang posibilidad. Ang nakatagong logika rito ay hindi ang pagpigil sa pag-unlad, kundi ang patuloy na pag-reward sa mga kilos na nagpapanatili ng kasalukuyang anyo. At habang mas mahusay na ginagampanan ng mga tao ang mga inaasahang tungkulin sa loob ng sistemang ito, mas lalo itong nagiging matatag, hindi dahil ito ay perpekto, kundi dahil ito ay bihirang kwestiyonin. Kapag nagsimulang lumitaw ang mga limitasyon ng ganitong sistema, ang tugon ay bihirang radikal. Sa halip na maghanap ng bagong direksyon, mas madalas nitong pinipili ang mas pamilyar na hakbang, ang palalimin ng mga mekanismong dati nang gumagana. Kapag kulang ang kita, hinihikayat ang mas maraming oras ng trabaho. Kapag hindi sapat ang padala, inaasahan ang mas matagal na pananatili sa ibang bansa. Kapag tumitindi ang pangangailangan, ang sagot ay hindi pagbabago ng istruktura, kundi pagdagdag ng pagsisikap. VB Tuldok VN nangungunang text-to-speech na solusyon sa Vietnam. Sa ganitong paraan, ang sistema ay pumapasok sa isang tahimik na loop. Ang bawat problema ay nagiging dahilan upang paigtingin ang parehong solusyon. Ang kakulangan ay sinasagot ng dagdag na sakripisyo. Ang pagbagal ay tinutugunan ng mas mabilis na paggalaw. At ang pagkapagod ay binibigyang kahulugan bilang patunay na tama ang landas. Dahil kung walang saysay ang ginagawa, bakit pa ito magiging ganito kabigat? Unti-unting, ang mga inaasahan ay nag-a-adjust. Ang pansamantala ay nagiging pangmatagalan. Ang mga planong dapat ay may hangganan ay nagiging bukas ang wakas.
Ang pag-alis na minsang inisip na hakbang lamang ay nagiging normal na kalagayan. At habang tumatagal, mas nagiging mahirap tukuyin kung saan nagtatapos ang diskarte at nagsisimula ang obligasyon. Sa antas ng pamilya, ang loop na ito ay may malinaw na anyo. Kapag may padala, may ginhawa. Kapag may ginhawa, may bagong inaasahan. Kapag tumaas ang inaasahan, kailangan ng mas malaking padala. At upang matugunan yon, kailangan ng mas mahabang oras ng paggawa sa parehong kondisyon. Ang bawat ikot ay lohikal sa loob ng sarili nitong konteksto. Ngunit ang kabuuan ay lumilikha ng isang siklong lalong humihigpit. Sa antas ng lipunan, ang parehong loika ang umiiral. Ang mga istrukturang umaasa sa daloy ng kita mula sa labas ay nagiging mas komportable sa ganitong ayos. Ang presyon na lumikha ng sapat at dekalidad na oportunidad sa loob ng bansa ay nababawasan. Hindi dahil ito ay hindi mahalaga, kundi dahil ang agarang tensyon ay nasa salo ng umiiral na mekanismo. Ang problema ay hindi nawawala, ito ay naipagpapaliban. Habang umiikot ang loop na ito, ang ideya ng alternatibo ay unti-unting lumalabo. Hindi dahil ito ay ipinagbabawal, kundi dahil ito ay nagiging hindi praktikal sa paningin ng araw-araw na buhay. Ang mga mungkahing nangangailangan ng kolektibong paghihintay o panandaliang sakripisyo para sa pangmatagalang pagbabago ay tila mas mahirap ipaliwanag kaysa sa simpleng pagpapatuloy ng nakasanayan. Sa ganitong konteksto, ang bilis ay nagiging mahalaga. Mas mabilis ang daloy ng trabaho. Mas tuloy-tuloy ang pag-alis. Mas madalas ang padala. Ang sistema ay tila mas aktibo. Mas masigla. Mas gumagalaw. Ngunit ang direksyon ay nananatiling pareho. Ang enerhiya ay nadaragdagan, ngunit ang patutunguhan ay hindi nagbabago. Ito ang punto kung saan ang paggalaw ay nagsisimulang palitan ang pag-unlad. Ang dami ay napagkakamalang kalidad. Ang pagtitiyaga ay napagkakamalang solusyon. At ang paulit-ulit na pagsisikap ay nagiging pananggalang laban sa mas mahirap na tanong kung may ibang paraan bang posible. Nilikhang audio content ng VB Tuldok VN. Sa huli, ang loop na ito ay hindi bunga ng pagkakamali, kundi ng konsistensya, isang sistema na patuloy na pinapalakas ang sarili sa pamamagitan ng parehong tugon. Sa parehong mga senyales, sa parehong mga insentibo, at habang mas mahusay itong gumagana ayon sa sarili nitong loika, mas nagiging mahirap itong ihinto, hindi dahil ito ay malupit, kundi dahil ito ay pamilyar. Sa paglipas ng panahon, ang mga epekto ng ganitong loika ay lumalampas sa antas ng individual at unti-unting humuhubog sa mas malawak na anyo ng lipunan. Ang mga desisyong minsang personal at pansamantala ay nagiging bahagi ng kolektibong karanasan. Ang ginagawa ng isa ay nakakaapekto sa inaasahan ng marami, at ang inaasahan ng marami ay nagiging bagong pamantayan na kailangang sundin ng bawat isa. Sa loob ng mga pamilya, ang sakripisyo ay nagiging istruktura. Ang pag-alis ng isang miyembro ay hindi na lamang emosyonal na pasya, kundi praktikal na mekanismo upang mapanatili ang kabuuan. Ang mga ugnayan ay inaayos ayon sa distansya. Ang oras ay hinahati sa pagitan ng pagtatrabaho at paghihintay. Ang pag-aalaga ay isinasalin sa padala. At ang presensya ay napapalitan ng responsibilidad. Sa ganitong ayos, ang pagmamahal ay hindi nawawala, ngunit nagbabago ang anyo nito. Nilikhang audio content ng VB Tuldok VN. Tuldok. Sa mga komunidad, ang patuloy na daloy ng kita mula sa labas ay nagdadala ng panandaliang ginhawa. Ngunit may kasamang tahimik na pagbabago. Ang lokal na aktibidad ay nag-a-adjust sa inaasahang pera. Ang maliliit na negosyo ay umaasa sa konsumo na hindi likha ng lokal na produksyon. Ang kaunlaran ay nakikita sa anyo ng mga bahay at gamit. Ngunit bihirang sa anyo ng matibay na lokal na industriya. Ang lakas ng komunidad ay nananatili. Ngunit ang pundasyon nito ay nagiging mas marupok kaysa sa inaakala. Sa antas ng trabaho, ang patuloy na pag-alis ng manggagawa ay may sariling loika. Ang kakulangan ng lokal na oportunidad ay nagiging normal. Ang mataas na kasanayan ay mas madalas na inilalabas kaysa pinapalago sa loob. At habang ang mga tao ay patuloy na umaangkop sa umiiral na kondisyon, ang presyon na baguhin ang mismong kondisyon ay humihina. Ang sistema ay hindi nawawalan ng lakas tao, nawawalan ito ng dahilan upang magbago. Sa edukasyon, ang parehong dinamika ay makikita.
Ang pag-aaral ay nakikita bilang paghahanda hindi lamang para sa lokal na ambag, kundi para sa pagiging angkop sa pangangailangan sa labas. Ang halaga ng kaalaman ay nasusukat sa portability nito, hindi sa kakayahan nitong baguhin ang lokal na konteksto. Ang talino ay hindi nasasayang, ngunit ito ay kadalasang inilalapat sa ibang lugar. Ang resulta ay isang tahimik na paglabas ng potensyal, na bihirang tawaging ganoon dahil ito ay mukhang lohikal. Gumawa ng profesional na voiceovers gamit ang VB-Tuldok-VN. Habang lumalawak ang ganitong epekto, ang mga dating lakas ng lipunan ay nagsisimulang magbago ng tungkulin. Ang kakayahang magtiis, na minsang nagbigay daan upang makalampas sa kahirapan, ay nagiging dahilan upang tanggapin ang mas matagal na pananatili sa parehong antas. Ang matibay na ugnayan ng pamilya, na minsang naging sandigan sa panahon ng krisis, ay nagiging mekanismo upang ipamahagi ang pasanin sa halip na alisin ito. Ang kakayahang umangkop, na minsang simbolo ng katalinuhan, ay nagiging kapalit ng kolektibong pagbabago. Hindi ito nangangahulugan na ang lipunan ay humihina. Sa maraming sukatan, ito ay nananatiling gumagana. Ang kaayusan ay napananatili. Ang malalaking pagkagambala ay bihira. Ngunit ang tanong ay hindi kung gumagana ang sistema, kundi kung ano ang uri ng kinabukasan ang nalilikha nito. Ang katatagan na hindi sinasamahan ng paglawak ng posibilidad ay unti-unting nagiging anyo ng pagkaubos. Sa ganitong kalagayan, ang pagod ay hindi na lamang pisikal. Ito ay nagiging istruktural, isang uri ng pagkapagod na nagmumula hindi sa kakulangan ng pagsisikap, kundi sa patuloy na pag-ikot sa parehong mga limitasyon. Ang mga pangarap ay hindi nawawala, ngunit sila ay unti-unting inaayos upang magkasya sa kung ano ang tila posible. Ang ambisyon ay nagiging mas maingat. Ang pag-asa ay nagiging mas praktikal. Sa huli, ang mga sistemikong epekto ng ganitong ayos ay hindi agad makikita sa mga numero o headline. Makikita sila sa mga tahimik na pagbabago sa inaasahan, sa mga desisyong paulit-ulit na ginagawa, at sa mga kinabukasang bihirang pag-isipan dahil mas mahalaga ang kasalukuyan. At sa puntong ito, ang lipunan ay hindi bumabagsak, ngunit unti-unting napipirmi sa isang anyo ng pag-iral na mahirap tawaging kabiguan. Ngunit mas mahirap pang tawaging pag-unlad. Kung titingnan mula sa mas malawak na lente, ang ganitong logika ay hindi natatangi sa isang bansa o isang panahon. Sa iba't ibang yugto ng kasaysayan, may mga lipunang nakahanap ng pansamantalang katatagan sa pamamagitan ng mga mekanismong nagbibigay ng agarang ginhawa. Ngunit unti-unting nagiging hadlang sa mas malalim na pagbabago. Hindi dahil sila ay kulang sa kakayahan o yaman, kundi dahil ang sistemang minsang nagligtas sa kanila ay patuloy na ginagamit kahit nagbago na ang konteksto. May mga ekonomiyang umasa sa iisang industriya na matagal na nagbigay ng trabaho at kita. Sa loob ng maraming taon, gumana ito, nagkaroon ng kaayusan, nagkaroon ng predictability, ngunit habang nagbabago ang pandaigdigang kalagayan, ang parehong industriyang iyon ay nagiging mas mahirap panatilihin. Sa halip na magbukas ng bagong direksyon, ang tugon ay madalas na palawakin ang umiiral na modelo. Mas maraming oras, mas maraming output, mas kaunting tanong. Ang resulta ay hindi agarang pagbagsak, kundi isang mabagal na pagkapagod na halos hindi napapansin. Gumawa ng profesional na voiceovers gamit ang VB-Tuldok-VN. Mayroon ding mga bansang umasa sa kita mula sa labas bilang panangga laban sa lokal na kahinaan. Sa simula, ang daloy ng yaman ay nagbigay ng proteksyon laban sa kawalang katiyakan. Pinanatili nito ang konsumo, pinagaan nito ang presyon sa loob. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang parehong mekanismo ay nagbawas ng insentibo upang palakasin ang sariling pundasyon. Ang kakulangan ay natatakpan ng padala. Ang pagkaantala ay nagiging katanggap-tanggap. Ang pagbabago ay nagiging hindi apurahan. Ang mahalagang punto sa mga halimbawang ito ay hindi ang pagkakaiba-iba ng konteksto, kundi ang pagkakapareho ng logika. Kapag ang isang sistema ay natutong umasa sa isang solusyon na gumagana sa isang partikular na sandali, may tendensya itong ulitin yun kahit nagbabago na ang mga kondisyon. Ang konsistensya ay nagiging kalakasan. At sa parehong oras, limitasyon, ang kakayahang magpanatili ng kaayusan ay napapalitan ng kakayahang magbukas ng bagong posibilidad. Sa ganitong mga sitwasyon, ang pagbagal ay hindi dramatiko.
Walang isang sandaling maaaring ituro at sabihing doon nagsimula ang problema. Sa halip, may serye ng maliliit na desisyon na magkakatulad ang direksyon. Ang bawat isa ay makatwiran sa sarili nitong panahon. Ngunit kapag pinagdugtong-dugtong, bumubuo sila ng isang landas na unti-unting lumalayo sa paglikha ng mas malawak na pagpipilian. Mula sa perspektibong ito, ang karanasan ng Pilipinas ay maaaring makita bilang bahagi ng mas malawak na padron. Hindi ito tungkol sa pagkukulang, kundi tungkol sa timing. Isang sistemang idinisenyo upang magbigay ng katatagan sa isang yugto ng pag-unlad ay patuloy na ginagamit sa ibang yugto. Kung saan ang parehong mekanismo ay may ibang epekto. Ang logika ay nananatiling pareho, ngunit ang mundo sa paligid nito ay nagbago na. Sa ganitong paghahambing, mas malinaw na ang hamon ay hindi ang kawalan ng solusyon, kundi ang bigat ng nakasanayan. Ang mga sistemang matagumpay sa nakaraan ay may likas na awtoridad. Mahirap silang questionin, hindi dahil sila ay sagrado, kundi dahil sila ay pamilyar. At sa harap ng kawalang katiyakan, ang pamilyar ay madalas mas pinipili kaysa sa posible. Sa puntong ito, ang tanong ay hindi kung tama o mali ang mga landas na pinili noon, kundi kung paano nagbabago ang epekto ng mga landas na iyon habang nagbabago ang konteksto. Ang kasaysayan, sa ganitong pagbasa, ay hindi aral na dapat sundin, kundi salamin na nagpapakita kung paano ang logika ng isang sistema ay maaaring manatiling pareho kahit ang mga resulta ay unti-unting nag-iiba. VB Tuldok VN nangungunang text-to-speech na solusyon sa Vietnam. Sa puntong ito, ang mga pagbabago ay hindi na nakikita bilang mga pangyayari, kundi bilang mga pakiramdam, isang uri ng pagkapagod na hindi maipaliwanag ng isang dahilan lamang, isang kabagalan na hindi resulta ng kakulangan ng kilos, kundi ng labis na paggalaw sa loob ng parehong mga hangganan. Ang pag-ubos ay hindi dumarating bilang krisis, kundi bilang araw-araw na bigat na unti-unting tinatanggap bilang normal. Sa maraming sambahayan, ang pagod ay nagiging bahagi ng identidad. Hindi ito itinatanggi, ngunit hindi rin kinukwestiyon. Ang mahabang oras ng trabaho ay nagiging inaasahan. Ang paghihintay ay nagiging rutina. Ang pag-a-adjust ay nagiging pangalawang kalikasan. Sa ganitong kalagayan, ang enerhiya ng lipunan ay patuloy na gumagalaw, ngunit bihirang makalikha ng pakiramdam ng pag-usad. Ang oras ay lumilipas, ngunit ang direksyon ay nananatiling hindi malinaw. Ang stagnasyon sa ganitong anyo ay mahirap tukuyin. Walang malinaw na pagbaba na maaaring ituro. Walang dramatikong sandali na nagbabago sa lahat. Sa halip, may unti-unting pagnipis ng posibilidad. Ang mga pagpipilian ay nananatili, ngunit sila ay nagiging mas makitid. Ang mga pangarap ay umiiral, ngunit sila ay mas maingat, mas kalkulado, mas malapit sa kung ano ang ligtas kaysa sa kung ano ang maaaring magbukas ng bago. VB Tuldok VN nangungunang text-to-speech na solusyon sa Vietnam. Sa antas ng lipunan, ang ganitong uri ng pagkaubos ay may tahimik na epekto. Ang mga institusyon ay patuloy na gumagana. Ang mga merkado ay patuloy na umiikot. Ang mga ugnayan ay nananatiling buo. Ngunit ang kapasidad para sa kolektibong pag-iisip tungkol sa mas malawak na pagbabago ay unti-unting humihina. Hindi dahil sa kakulangan ng talino o malasakit, kundi dahil ang pansin ay laging hinihila pabalik sa agarang pangangailangan. Ang mahalaga sa yugtong ito ay ang katahimikan ng proseso. Walang takot na nagtutulak sa mga tao na mag-react. Walang galit na nag-uudyok ng biglaang kilos. Sa halip, may isang uri ng pag-aangkop na sapat upang mapanatili ang kaayusan. Ngunit hindi sapat upang lumikha ng panibagong direksyon. Ang sistema ay hindi bumabagsak. Ito ay unti-unting nauubos. Sa ganitong konteksto, ang pagkapagod ay hindi senyales ng kahinaan. Ito ay indikasyon ng isang lohikang matagal nang gumagana. Isang logika na mahusay sa pagpapanatili, ngunit limitado sa paglikha, habang mas nagiging mahusay ang lipunan sa pamumuhay sa loob ng mga hangganan nito. Mas nagiging mahirap isipin kung ano ang nasa labas ng mga hangganang yun. Ang resulta ay isang uri ng pagkaantala na walang malinaw na pinagmulan. Walang sinumang may intensiyong pigilan ang kinabukasan. Walang desisyong tahasang nagsasabing sapat na ang kasalukuyan. Ngunit sa kabuuan ng maliliit na pag-aangkop, ang espasyo para sa paglawak ay unti-unting nawawala. Ang buhay ay nagpapatuloy,
Ngunit ang pakiramdam ng pag-usad ay dahan-daang humihina. Maranasan ng AI voice technology sa VB Tuldok VN. Sa yugtong ito ng salaysay, ang pag-ubos ay hindi trahedya. Ito ay kondisyon, isang kalagayang nabubuo kapag ang katatagan ay naging layunin sa sarili nito. At ang paggalaw ay napalitan ang pag-unlad. At dahil ito ay tahimik, ito ay mas tumatagal. Hindi ito sumisigaw para sa pansin. Ito ay nananatili, araw-araw, sa likod ng mga ratinang tila maayos. Sa huling pagtingin, ang pinakamahalagang bagay na dapat maunawaan ay hindi kung paano umabot sa ganitong kalagayan, kundi kung paano ito nananatili. Ang sistemang inilalarawan dito ay hindi umiiral dahil sa isang malaking pasya o isang malinaw na direksyon. Ito ay nabuo sa pamamagitan ng pag-iipon ng mga kilos na lahat ay may saysay sa sandaling ginawa. Mga desisyong nagbigay ng ginhawa, mga pagpiling nag-alok ng katiyakan, mga hakbang na nagpanatili ng kaayusan. Walang sinuman sa loob ng ganitong sistema ang sadyang pumipili ng pagkaantala. Walang lihim na kamay na humihila pabalik. Walang malinaw na puwersang nagsasabing sapat na ang kasalukuyan. Sa halip, may isang kolektibong loika na patuloy na nagbibigay halaga sa pagtitiis at pag-angkop. Dahil iyon ang paulit-ulit na naghatid ng agarang gantimpala. At sa paglipas ng panahon, ang lohikang ito ay nagiging pamantayan kung paano iniisip ang kung ano ang posible. Maranasan ng AI voice technology sa VB Tuldok VN. Sa ganitong kalagayan, ang konsepto ng pag-unlad ay tahimik na nagbabago ng kahulugan. Hindi na ito nangangahulugang paglawak ng pagpipilian o paglikha ng bagong landas. Mas madalas, ito ay nauunawaan bilang kakayahang magpatuloy ng hindi bumabagsak. Ang tagumpay ay nasusukat sa pagpapanatili, hindi sa pag-angat. Ang ambisyon ay hindi nawawala, ngunit ito ay inaayos upang magkasya sa kung ano ang tila ligtas at pamilyar. Ang ganitong uri ng sistema ay mahirap kontrahin dahil wala itong malinaw na kalaban. Hindi ito sumasalungat sa pagsusumikap. Sa katunayan, ito ay umaasa rito. Hindi nito minamaliit ang sakripisyo. Ginagawa pa nga itong sentro ng dignidad. Ngunit sa pagtuon sa mga katangiang ito, unti-unti nitong nililimitahan ang espasyong kailangan upang muling isipin ang kabuuan. Ang lakas na ginamit upang mabuhay ay siya ring nagiging hangganan ng maaaring maging iba. Sa ganitong liwanag, ang tanong ay hindi na kung bakit nananatiling pagod ang mga tao sa kabila ng kanilang kasipagan. Ang mas malalim na tanong ay kung ano ang mangyayari kapag ang isang lipunan ay mahusay na mahusay sa pag-angkop. Ngunit bihirang maglaan ng puwang para sa paghubog ng ibang direksyon. Kapag ang katatagan ay naging sukatan ng tagumpay, at ang pagbabago ay palaging ipinagpapaliban, ang hinaharap ay hindi nawawala, ito ay unti-unting numinipis. Ang sistemang ito ay maaaring magpatuloy ng matagal. Maaari itong manatiling tahimik, maayos, at mukhang gumagana, ngunit ang tunay na epekto nito ay makikita hindi sa biglaang pagbagsak, kundi sa mga kinabukasang hindi na nabubuo, sa mga posibilidad na hindi na naiisip, sa mga tanong na bihirang itanong. Dahil mas mahalaga ang pagpapatuloy kaysa sa pagdududa. At marahil, sa ganitong pag-unawa, nagiging mas malinaw na ang usapin ay hindi tungkol sa kakulangan ng sipag o sakripisyo. Ito ay tungkol sa kung anong uri ng sistema ang patuloy na nagbibigay gantimpala sa mga katangiang yon. At kung may natitirang espasyo sa loob nito para sa tunay na pag-angat, hindi bilang biglaang pagbabago, kundi bilang tahimik na pagbubukas ng mas malawak na posibilidad. Ang audio na ito ay sininthesis gamit ang teknolohiyang AI mula sa VB Tuldok VN.